prices are going high and even skyrocketing. And it is more than we expected. Even the brands, no? And I'm not sure if Laptop Factory can keep up with this. The RAM crisis is out of control. Prices are up as high as 314%. RAM is an essential component needed for a computer to run. They have become a coveted piece of technology because the prices are going through the roof. I've now heard the same message from multiple people in the industry. Laptop prices are going to go up a lot in the second half of this year. Good morning, good afternoon, good evening. This is Tito Dustin. And now we're not gonna do any vlogs about laptops or gonna do about tech reviews. I'm gonna give you some news or what's happening right now in the computer industry. As we go forward, this conversation would be Taglish, Tagalog, and English because our target customers here are the Filipinos. But if you want me to do a full video of full English about this type of video, just comment down below and probably we'll do a new video and the full English version. Pero sa ngayon, pag-usapan na muna natin ang nangyayari sa mga laptops ngayon. Ano ba ang nangyayari ngayon sa laptop industry? So, Tito Dustin, paano mo nasasabing tumataas ang mga presyo ng mga laptop? Ano ang mga basis mo? Ano ang nalalaman mo na hindi nalalaman ng iba? well guys, just a quick background about me. I'm doing Reels, I'm doing YouTube, but this is only 5% of my work. 95% of my work here in Laptop Factory is more like data analyst. I'm also doing the one who purchase mga laptops. Kaya nga, yung mga laptops namin dito, iba yung presyo compared sa mga ibang mga resellers is because we're really getting the best deal. Kasi syempre, yung mga target markets din namin, alam namin kung ano yung taste ng mga customer namin at yun yung mga binibili naming products. Pero time goes by, pahirap na kami sa pagbibili ng mga laptops dahil tumataas ang mga presyo nila. And ito ang nakakalungkot, no? Akala kasi natin na yung mga presyong ito ay apektado lang sa mga desktop. Some of you know na tumataas na yung mga parts ng mga desktop, especially yung RAM, followed by the storage, followed by the processor, and then followed by the GPU. Dati, yung presyo ng mga desktop nung December, pagdating nitong January, February, talagang dumoble yung mga presyo. Ang problem din is also the laptop, tumataas din ang presyo. Why? Because kung ano naman yung mga materials na ginagamit sa mga desktop computers, yun din yung mga materials na ginagamit para sa laptop. Yung mga tinatawag na mga silicon wafer, ito yung sobrang nipis na material na ginagamit sa mga memory. It is also the same silicon wafer that are being used in a laptop. Siyempre, pag mas mababa ang supply at mas mataas ang demand, ang nangyayari, tumataas ang presyo. Bakit nga ba bumababa ang supply? Just a quick background for our customers na hindi medyo nalaman kung ano yung nangyayari ngayon. Medyo nauuso na kasi yung mga AI. Even sa mga mobile phones mo, even sa laptops, even all around. Meron na rin mga AI search platform or everything. Pag rampant ngayon itong mga AI na to, medyo kailangan nila yung demand ng mga memories and yung mga demand ng mga iba't ibang mga hardware. We all know AI is a software, pero kasi kailangan ng hardware para masustento ang software. Just come to imagine, no? Nung panahon ng January, nakakita ka ng dream laptop mo na talagang gustong-gusto mo yung laptop na yon. Let's say that's around mga worth 30,000. Ngayon, of course, sa mga, especially sa mga estudyante, mag-iipon yan. Iipon para makaipon na worth 30,000 para makabili ng laptop. Ngayon, pagbalik nila nung March, yung 30,000 na yon naging 50,000. So, parang mas mabilis pa yung price increase kesa dun sa pag-iipon. Now, probably some of you can relate on that type of situation. Minsan nga, hindi na nga sa laptop minsan sa desktop na nga At yung iba, di ba, alam na nila tumataas ang presyo ng desktop, that's why they tend to buy a laptop. But unfortunately, pati yung laptop, tumataas ang presyo. Kaya nga yung mga ibang desktop gamers, sinasabi nila, Next year na lang ako bibili pag bumaba na yung presyo. but the problem is right now, even yung mga brands, they are forecasting that this increase will be effective until 2027. Sino tong mga brands na ito? Dito kasi sa Laptop Factory, we've encountered or we talked to the brands which is the Acer, Asus, Lenovo, HP. The top 4 brands here in the Philippines. Nung December pa lang, sinasabi na nila natataas yung mga presyo ng
mga laptops. Pero ang problem is, they forecasted it wrong. Ibig sabihin, mas mababa yung forecasting nila. In reality, mas mataas pa pala sa inaasahan nila ang mangyayari. Dati, ang price increase ng laptop every quarter. Ano ba yung quarter? Every 3 months, nagtataas ang presyo ng laptop. Just in 2025, every 3 months, tumataas. Pero hindi ganun kataasan. Minsan, 1,000 or 2,000. Ngayon, pagdating na tong December, monthly na ang increase ng laptop. December, tumaas ang presyo. January, tumaas ang presyo. At hindi nagtatapos doon. Kung dati quarterly, tapos naging monthly, this February, naging weekly ang increase ng laptop. So, every week, tumataas ang presyo ng mga laptop. Baka maging daily na ang increase ng laptop pagdating ng mga May, June, July, no? Going back, they told us that this will continue until Q1 of 2027. Kaya nga, since napakataas ng increase ng mga laptop, we're gonna go to the prices later, no? Pero sa ngayon, I'm just telling you what's happening right now. Kaya nga yung mga small business enterprise, SMB or SMB, small medium business, small medium enterprise, yung mga bidding na inano nila before, yung mga kinuha nila before sa mga dati nilang suppliers, hindi na mabigay kasi iba na yung presyo. Ngayon, itong mga business owners, bumibili na rin sa mga retail. Laptop Factory is one of a retail store. Yung mga consumers na pupunta dito, yung nagbo-walk-in, bumibili, umuuwi. Eh, yung mga SMB na sinasabi ko, yung mga small, medium business or small, medium enterprise, ito yung may mga business katulad ng mga call center, even LGU, even yung mga government. So, yun ang tinatawag natin dyan, mga commercial. Yung itong mga commercial customers na to, bumibili ng laptop sa mga consumer. Bakit? Sobrang taas na kasi ng mga commercial laptops. Pero, shocking din, even the consumer laptops, tumataas din ang presyo, which is tayo. Probably you will say, Well, hindi ko naman nararamdaman ngayon eh. Parehas pa rin naman ang presyo eh. it's because guys, yung mga in-order nitong December, ito pa rin yung mga nakapaskil sa mga shop or sa mga iba't ibang mga stores. But the question is, hanggang kailan yung stocks nun? Kasi pag naubos na yung stocks nung pang December na binibenta this January, February, papasok na ngayon yung stocks nitong mga January, February. And this will affect this upcoming March and April. Yes, sa ngayon, hindi nyo nararamdaman. But just count like 2 or 3 months. Tignan nyo, tataas yung presyo. You want proof? Ganito gawin natin. Screenshot nyo or picturean nyo yung mga dating presyo ng mga laptops and then after 1 month or after 2 months, balikan nyo. Tignan nyo yung mga price difference. Sino ang pinaka-affected dito? Well, aside sa mga customers, ang mga affected din dito, paano yung mga small partners? Yung mga bumibili ng mga laptops at nagbebenta ng mga laptops sa mga saktuhan. Kasi hindi naman lahat ng mga negosyante kayang mag-hoard ng sobrang daming laptop noong panahon ng 2025. Siyempre yung iba, kung ano lang yung nabebentang stock niya, yun lang din yung bibili yung stock niya. Just come to imagine, yung mga small partners, if they are affected on the mataas na costing, anong laban nila dun sa mga ibang partners o ibang reseller na nakapag-hoard? Kawawa dito yung mga small or medium resellers. And even si Laptop Factory. Alam niyo naman dito sa Laptop Factory, as much as kaya naming ibenta ng mura, ibebenta namin ng mura. How about let's proceed on a sample, no? Let's start with an i3 or mga Ryzen 3. i3, Ryzen 3. We're talking about consumer laptops, ha? Hindi pa to yung mga commercial or yung mga premium laptops. Yung mga basic i3. We all know na if you go to our page, or especially in Facebook, may kita nyo dyan yung mga presyo namin, mga nasa 25,000. Yung i3 or yung Ryzen 3. This January, nag-announce na ng yung mga ibang brands na yung i3 ay magiging around 30,000 cash. Siyempre, iba pa pag SRP. SRP probably mga nasa around 35,000. Come this February, i3 na is mga nasa around 35,000. Imagine niyo nung December, mga nasa around 25,000. Ngayong itong February, magiging 35,000. Now, speaking of i5, let's proceed on i5. Yung mga i5 dati nung December or Ryzen 5 is mga nasa around 30,000. This January, February, mga nasa price point na siya ng mga 40,000. And come this March onwards, magiging 50,000 na siya. Para kang bumili ng gaming laptop. For an i5 or Ryzen 5 na 50,000, nung panahon ng December, yung mga ganong presyo ay presyuhan ng mga gaming laptop. Now, speaking about gaming laptop, okay, let's proceed on the gaming laptop. Dito, alam nyo, sa Laptop Factory, nakakabili kayo ng gaming laptop sa amin na i5 or Ryzen 5 na naka RTX 3050, the price point of 40,000. But if you check
right now or kung kailan man upload tong video na to. If you're watching this right now, good kung makikita ka pang murang mga gaming laptop. Pero yung mga presyo din ng mga gaming laptop, yung mga i5 o Ryzen 5 na RTX 3050, magiging presyo na siya ng dating 40,000 sa amin, magiging around 50 to 60,000. And ang nakakatakot pa dyan, no, I just saw the Asus price list na ang pinakamura nilang Ryzen 7 na 5050 is mga pinakamura na yung 100,000. Imagine mo, yung laptop parang presyong motor na. Ngayon, probably sasabihin yun, Ay, sobrang taas ang presyo. Sige, maghihintay na lang ulit ako. guys, habang pahintay kayo na pahintay, pataas ang presyo. Kaya nga, if you're watching this video, the best thing to do is to act now. Ano ba ang resolution na pwede natin gawin dito? Probably ang current resolution that I'm thinking right now. If you do have the budget and you're planning to buy a laptop, bumili ka na. Kasi every month nag-i-increase pa. Yun ang sabi ng mga top brands. The increase is not stopping. It is increasing. In case na nag-decrease na ang presyo, you'll be the first one to know. And I'm gonna upload a video na babalitaan ko kayo pag bumaba na yung presyo. Pero sa ngayon, tumataas talaga ang presyo ng mga laptops. Hindi lang desktops, even mga laptops. Paano naman yung mga customers or paano naman yung mga customers na walang budget whatsoever? I think dito papasok yung installment. Hindi lang dito sa Laptop Factory, you can actually do installment sa mga different stores. Yung mga ibang different stores, may home credit, may bill is, may credit card. Bakit? Alam nyo ba na mas mataas pa ang price increase kesa dun sa magiging interest nyo pag bumili kayo ng installment? Yan ang nakakatakot. If you're buying a worth 30,000 laptop with a home credit o bill is o credit card, probably sa installment tataas yan ng around mga 35 to 40,000. Pero katulad ng sinabi ko sa'yo, this January, ang presyo ng i3 30,000 and after 3 to 4 months, magiging 50,000 yung i3. So rather than having the laptop now with a small interest, rather than buying a laptop later na sobrang taas ng presyo. Now guys, I hope I am wrong on this one. Sana mali ako. Mas maganda na nga sana mali ako. Pero I'm telling you this for awareness. And because syempre, nagmamalasakit din. It's not because of the sale. Hindi namin ginawa tong video na to para mag-increase yung sale revenue namin. You could actually do your own research o talk to fellow technicians, ganyan. And sasabihin nila, yes, aside from a desktop computer, tumataas din yung ating mga laptops. That's, I think, the bad news that I'm telling you right now. Pero syempre, let's enough with the bad news. Let's talk about the good news naman. We promise na mamimigay tayo ng Lenovo tablet. The question is, kung ano yung number of branches ni Laptop Factory and the Circuit Base? And the answer is, we have 15 branches of Laptop Factory and 2 branches of Circuit Base. So, since maraming tamang sagot, may kita nyo dyan, ni-raffle natin. And kung nakikita mo yung pangalan mo dyan on the screen, congratulations. So, messages on Facebook para maklaim mo ang iyong award. Now, don't worry guys, dahil meron ulit akong panibagong pamimigay na Lenovo tablet para sa inyo. Of course, on this current thing na nangyayari right now, mamimigay ako ng isang Lenovo tablet para doon sa may pinakamagandang explanation bakit tumataas ang presyo ng mga laptops. Now, I'm gonna read your comments and kung sino yung napusuan namin or kung sino yung we will also announce it on the next video. So, sana nakatulong tong video na to. Ulitin ko, di ako narito para takutin kayo. I'm just saying the reality right now. If you're planning to buy a laptop soon, try to do it as soon as possible. This is Tito Dustin. Thank you for staying this long and a like and a subscribe is much appreciated. Ulitin ko, pag nag-price decrease, kayo unang makakabalita. Bye-bye.